So, ayan guys, ayan, take 2 tayo. So, hindi po ako nakapaglagay ng sounds kanina. So, nakimute pala. So, yun nga guys, ayan, gusto kong i-share sa inyo yung aking electric bill nga. Ayan, so kung ikaw ay namumroblema sa iyong kuryente, so dapat talaga alamin mo kung bakit ba talaga tumataas yung iyong bayarin sa kuryente. So, bukod sa talaga na nagtaas ang Meralco ngayon dahil last month is from, ano siya guys, 12 12.81 per kilowatts. Ngayon po ay 13 something na siya guys, 13 pesos, 13.31 pesos per kilowatts. Unlike nung isang buwan, 12.81 per kilowatt. So alam nyo guys, ayan, naobserbahan ko po kasi parang pagpasok nitong January, puro ang aking kuryente mas mataas talaga. Parang butal na lang, abutin siya ng 5,000. So ngayon, ayan, alam nyo, may ginawa akong paraan. Talagang inisip ko kasi, nag-search ako about sa refrigerator. Baka kasi yun yung dahilan. Kasi nalubog yung aking rep nung panahon ng Karina. Whirlpool po yung tatak ng aking rep. At alam nyo, nalubog yun nung bagyong Karina last year. So, nung lumubog siya, hindi ko siya nagamit ng 2 weeks. So sabi ko, baka yun yung dahilan. Pero ngayon okay siya, in good condition siya. Gusto ko siyang palitan guys. Manual frost po siya. So nag-search ako guys. Nag-search ako sa, hindi ko matandaan kung anong pangalan ng content creator na yon. Na ang sabi niya, kapag ang rep sobrang kapal ng yelo, nagiging isang dahilan yung kung bakit mataas ang nagiging isang sanhi yun or dahilan ng medyo kung bakit nagiging mataas yung ating kuryente, konsumo do sa ating kuryente. So ang ginawa ko guys, dahil nga, ayan, dahil sumasakit ang ulo ko dahil nga sa kuryente, ginawa ko is nagde-defrost ako ng rep weekly. So every Thursday nagde-defrost ako. Alam nyo, napaka-effective pala nun guys. Dahil from 372 kilowatts yung aking electric bill. Alam nyo ba, 372 kilowatts tayo last month. Naging ngayon, 307 kilowatts. So alam nyo, kung hindi ko to ginawa guys, baka mas malaki pa yung bayaran ko ngayon na kuryente. So dahil ang ating per kilowatt ngayon is 13 pesos, 13.31 pesos. So last month is 12.81 pesos. So last month malaki yung aking nagamit na kuryente. So dahil nga ginagawa ko yung pagde-defrost ng rep weekly every Thursday, bumaba po yung aking ang aking konsumo sa kuryente. Nakatipid po ako ng 678 pesos. Imagine niyo, mataas pa ang singil ng ngayon per kilowatt. So, ang aking rep is manual frost po siya. Luma na rep na po siya. Ayoko po siyang palitan kasi good condition po siya. So, na sana akong bibili. So, sabi ko, bakit hindi ko subukan na every week ko siya na i-defrost kasi talaga napakakapal po ng yelo niya talaga. Minsan napapabayaan ko na siya. So ngayon talaga routine na yon na every week dinedefrost ko siya para yung aking kuryente is hindi talaga siya mag-fluctuate ng napakataas. So yung aking konsumo sa kuryente. So nung ginawa ko yun, in-observe ko siya, bumaba yung aking kuryente this month. So natutuwa ako dahil nakatipid ako ng 678 pesos. So imagine niyo yung aking natipid ngayon, 678 pesos. So yun, ang mga ma-share ko dyan. Pagka ang inyong rep is manual frost, so i-defrost nyo po every week. Kasi yun nga po isa sa napanood ko sa isang vlogger na ang nagiging dahilan daw, isa sa nagiging dahilan ay ang pagka sobrang yelo ng rep, makapal ang yelo, ay kumukonsumo talaga ng mataas na kuryente. So yan, natutuwa ako guys, at yan, i-highlight natin ito, i-share ko po ito sa aking mga short video. So yan, isang magandang gabi po sa ating lahat. So ayan, obserbahan po natin, alamin natin kung bakit ba tumataas yung ating gamit ng ating kuryente, ng ating konsumo, bukod kasi na talaga namang mataas ang singil ng kuryente. So yun, at tayong mga nanay vegetarian, maging mapag-observe po tayo. So may gagawin pa akong isang paraan, titingnan ko kung mas gagana pa yun, na mas maging maliit pa yung ating konsumo sa kuryente. So isang magandang buhay po sa ating lahat. So salamat po sa mga nag-stay dyan. So yan, sa Silent LS ko na po ito.